Ayun, po ngayon. Maraming salamat sa ating congressman ng Tercera Distrito, Joel Chuan, at mga opisyal na nandito. And of course, may asin pa. Anyway, dito yung aking Vice Mayor, si Vice Mayor Chief. Now, let me be straightforward to you. Para naman magsimula tayo ng tama. Marami sa inyo nagsalita sa akin ng masakit. Yan ang katotohanan. Whether you accept it or not, you cannot move on without acceptance. Pinagsalitaan ninyo ako ng hindi magaganda sa inyong komunidad, sa inyong nasasakupan. But the people did not believe you. I think that would be a lesson for each and everyone. I'm not saying everyone said bad things about me, but most of you, I know. Ang mahirap kasi dito sa Maynila, hindi naman ako matotologis. And I know the city, I know the street, I know the attitude, I know... Through the years, so yun na lang, para just say to say, through the years of dealing with people, marami rin nagmamagasakit sa akin. Now, having said that, the people have spoken already. And so loud that even you, kahit kayo, nakita ninyo yung mandato ng tao. So anong lesson learned sa buhay? Because there must be a lesson learned to each and every one of us. Kaya kailangan mahalal kayo ng bayan. Kapwa namin. Paglingkuran ninyo ang taong bayan. Hindi ang politiko. Kasi pag nagalit ang tao, ipapakita talaga ng taong bayan yung tunay niyang damdamin sa balota. Kasi yun lang yung panahon na kung saan solo siya, mag-isa siya, kausap niya ang kanyang sarili at ang Diyos. Wala na nakakita. We may do all things, activities, ways, techniques, and all other things, but at the end of the day, is the people. Yun ang importanteng alam lang natin. Whether you accept that fact or not, I don't know. That, ako nung naulat sa ako, hindi nyo napansin. Nasaan ako? Beta ako sa GFD. Wala akong sinabi na hindi naman makakatulog yung sasabihin ko. Makakasakit pa ako ng damdamin. Anong layo? Mag-uway ako kaya. And Joel knows it. And our friends, Joel knows it. Wala na ako, beta na ako. Kasi masaya na ako na sila nagtagumpay. Nakamit nila yung kanila mga ngayon, kung ako'y naging bahagi nun, I'm happy for it. Maliit na bahagi, I'm happy for it. Because when I see our group, our people whom we believe naging successful, ang mabuting gawin ng mga nakatulong, palakpakan sila habang nandulog sila sa baba. Kaya yun ang naging buhay ko. Pinapalakpakan ko sila. Kaya naman, may mga circumstances sa buhay na hindi maiwasan. And don't think that I don't understand. What I don't understand is, siguro hindi naman natin kailangan na pagsalitaan ng mga salitang hindi natin makakain. Tama na yung mapahiwa-hiwalay tayo ng kulay, pula, puti. At the end of the day, we must not forget who we are and who are we with. Remember this, principle of gravity will be applied to everybody. Across, it's a matter of universal rule. Anything that goes up must come down.
Now, and I was told by one elders of our group, and I took it full-heartedly. I was told and guided, be careful to the people that you meet on the way up, because these are the same people that you're going to meet on the way down. Ibig sabihin, talagang mangyayari, inevitable. Kaya ako, hanggat mali, pinalalawak ko ang damdamin. Yung iba tao, hindi tayo maintindihan bakit tayo nagpapatawad. Simple lang ang sagot ko. Si Jesus na, pinatawad tayo lahat eh. Ako pa kaya. Hindi ba si Jesus pinako sa krus para sinilin lahat ng kasalanan natin? Taas ang kamay na walang kasalanan. Simple na sila. Lahat. Ibig sabihin, people make mistakes. You made mistakes. I made mistakes. Talagang gano'n ang buhay. Pero, at the end of the day, titiklo ang araw. We have to bear in our heart, in our mind. Ano ba ang purpose natin? Why we exist in a position like you? The purpose is public service. O yun ang kailangan mong iba. Yung mga personal, pwede mong lunukin. Minsan maasim man ang sukat, kailangan mong lunukin. Because ang kailangan mong ibabaw ay kapakanan ng taong bayan. And to show proof to this, ako nasaktan, hindi yan public. Totoo lang, Joel, sa kayo sa mga mong isa. Umiyak ako diyan. Iniyak ako yung personal. Pero, kami lang ng asawa ko at sa kanila Edre. Nasaktan talaga. But you know, who am I to judge a person who made a mistake? Kaya ako na naman nagkakamali sa buhay. After everything said and done, the dust settled. Nananglay na ang tubig. Maluwalag na kung ano ang lalim at anong nasa ilalim nito. We must move on. Lahat ng kasalanan niyo sa akin, pinatawag ko na kayo. Huwag na kayo mag-alala, matulog na kayo mahimbing. Aminin man niya hindi, basta ako, kung wala yung kasalanan, mas lalo kong matulog hanggang langit. Pero kung may kasalanan ka sa akin, at least mapanatag ka. Okay na kami. Okay na kami dito. Wala kang... In fact, I'll tell you straight. Straightforward, ha? Mahina lang kayong makaramdam. Sa totoo lang. Una, sino pinamigay ko ng issue? Sino pinamigay ko ng issue? Exactly. Eh kung totoo-totoo na sa akong may dalang laki kong politiko, pakialam kong bigay ko sa inyo, bigyan ko pa kayo ng tudal. Pwede ko naman ipamigay yun. Pero hindi, ginalang ko kayo bilang chairman. Binigay ko sa inyo pabalik ang poder bilang halal ng bayan. Kung malalim na kayo mag-isip, yun ang kwentada ng first act. O second act, bakit nagre-reklamo? Hindi binigay sa inyo first quarter nyo. Second quarter nyo. RPT nyo. Hindi nyo ba hinanap yun nung pasagsagan ng halalan? Tanong, due ba yun sa inyo? Para ba sa inyo yun? Para ba kayo ba yun? O yung ginagawa yun, hindi binigay sa inyo, itinago pa sa inyo. Na-discover ko lang yun last week. O 3 days after, pinirmahan ko. On a Friday, in-announce ko. O na-check nyo na ba libreta ninyo? Pumasok na sa mga account ninyo, check nyo. Except yung mga account ng Veterans Bank. Pero kung land bank kayo, sino nagbigay? Yours to me. Tanong, may pinili ba ako?
Kaya kung marunong kayo magbasa, sa totoo lang, ayaw ko kasi magbubuhat na. But I have to say what I need to say before you. Kasi it will not heal if we are not going to say it. And we will not heal if we are not going to accept it. Di lahat na, ibigay na, first quarter, second quarter. Tama mali? Yan ang tapatan ito. Ngayon, marami pang gagawin. Marami pang ayusin. Whether we accept no politics, straightforward. Straightforward to, no politics. Saig ang may ipat. No politics. Aangamunin ko lahat magaling magkwenta sa mundo dito. Pabubuksan ko libro ng Maynila. Nasalig tayo. It was meron pa bang masama sa salitang rape? I don't know. That's how it is. I live as your mayor for the past 2 months, my week. I live every single day looking at GF, or what you call general fund, for our daily expenses, or what you call commercial obligation. Now, whether you believe it or not, it's negative 10.2 billion and still counting ang naiwan sa akin. Do I complain? No. I'm just stating a fact. Because of these unnecessary cash advances. I'm telling you straight, ano lang, kasi gusto ko lang, huwag niyo na akong pagdudahan na namumuliti ka, buti na kung magmumukol tayo sa buhay. Tanggapin muna natin yung problema. Then we cure that along the way. Then, beneficial tao. That's how bad it is. And I'm doing my best with the help of the Vice Mayor and other officers na maging frugal or efficient in expenditures. Pati, ang Giro talaga ang walang niya sa city. Giro ang bumubos ng pera na city. Straightforward lang. But, ito naman, kung meron man akong may susukli sa inyo ngayon dito, pumanatag kayo. The way we understand it, and the trajectory namin, the very minimum, what we call the least that you expect with regard to your performance in administrative ability. Kaya namin na magagamot naman ng syudad in the next 3 or 4 years. In the next 3 years. Yun ang projection. To recuperate para mabalik tayo sa zero. So we are not working anymore on a negative. We're going to make it, the balance is not to work, just to put it back to zero. Yan ang good news nyo ngayon. Siguro, reheal tayo in the next 3 or 4 years. Makaka-recover. But with what we're doing right now, kung ito, paninindigan namin, yung pagiging efficiente sa pagkasta, ay tingin ko makakatuko. So, may ginang. Ngayon, moving forward, meron kayong gagawin, meron nyo sa inyo, may gagawin kami. Kasama kayo na sa mga gawain namin. Wala kayong pangaba. Okay? Aliwanan ba? Meron na kayong first quarter, second quarter, allocating from the city on top of your NDA. On top of your NDA. Baka naman gastusin pa yung kakabayan sa liga. Wala na nang ginagawa sa inyo. Sinisingin pa kayo ng 4,000 membership. Huwag nyo nang gastusin sa walang pakararangan, gastusin nyo na lang yan sa barangay. Tulong nyo na lang yan sa barangay nyo. If it is not functioning for your purpose,
your purpose, and so on and so forth. You should not be spending. Yan ang aking yan. Yan ang take ko yan. But pero, pera niyan. Kayo naman ang mananagot dyan sa inyong kanya-kanyang pagkagal. Oh. Second, may kakailanganin kayo. Kinakabahan kayo. Nagdadalawang isip kayo. Okay, magdala. Si Joel niya, hindi nagdalawang isip. You have to give it to the guy. I have to give it to him. Ako, I always try to call a spade a spade. I am no angel. Hindi ako santo. Nagkakamali din ako sa buhay. Ang kabutihan ng tao, para siya magtagumpay, pag ikay nadapa, huwag ka nagtuturo sa likod na may tumulak sa'yo, baka nadapa ka dahil sa'yo. Kaya gumamit ka lang. Don't count on how many times nadalata ka. Importante, how many times kang tatapon. Kung nagkamali sa kanila, sila nagkamali sa akin. Nagkamali kami pare-pareho sa isa't isa. That's it. We move on. We take care of our people in our city of Manila. Umitin, yung asin. Sabi ko, wala ng project mo. Approve, huwag ka lang magpapagawa ng barangay hall sa kalsada. Talagang mga ninireklamo hindi. So, andyan yan. Pagpubihan nyo lang. Ako, hindi ko binubuhat ang bag. Hindi ba sa inyo? Kilala ako na ibang chairman. Kung paano nyo ako nakilala, halos hindi ka matulog sa pagpupuhat. Hanggang ngayon, hindi ako nakakatulog ng Melvin. Ang nireklamo sa akin ng misis ko ngayon, humihilig na daw ako. Yung hago, nagbubulat yung misis ko. Sa sobrang pagod. But I am not complaining. What I mean is that, gusto nyo ba ng mabuting Manila? Yes. Then help me. I cannot do it alone. I want to set aside personal indifferences. You have Erwin Chen. 12 projects, approved 13. But Joel, sabi ko, well, para hindi ka na mapagod ng kakabalik-balik dito, padala ka na lang ng staff mo, pagkutayin mo kay Andres. Wala talaga. Gusto niyo ba mga good news? Yes! O, di ba naningil ako last week? Mga kontraktor? Zero. O ngayon, bago ako dumating dito, 54 million na ang nasingil ng Municipal. Kanina, yung binabanggit ko kay Chairman, yung mga tulay ko, sabi ko, well, thank you very much. Sabi kay Secretary Biggs, kung magbabayad kayo ng contractor tax, ha? Ay, hindi kayo, yung contractor. Tapos pinakwenta ko. So, ibig sabihin, I'm just trying to put things in order. No abuses. No. Wala na. Basta from day on, siguro naman, sapat na yung presensya ko dito. Yes. Parang naman siguro kayo magbasa, no? Yes. Tatandaan nyo na. Yung mga dito, kumpleto pa buong namin nilente, chairman eh. Let's just move on. Live and let live. We forgive each other. I forgive you. And I hope you forgive me in my shortcomings. But life must go on. And we must serve. Because every one of us here, Joel and I, Chichi and the members of the City Council, and all of you, don't forget this. We owe it to the people. Our existence
is dahil sa taong bayan. Sila ang naglagay sa tayo natulungan lang. Katapukayan ng mga kusyado, katapukayan ng congressman, ng presidente. But it is the people. So tayong bayan na. If you're in that way, thank you very much. Now, bilang panguli, thank you very much naman sa inyo. Gusto ko na sa akin yung din marinig dito. Thank you very much. Naglilinis nyo yung mga para-barangay ninyo. Wagas ang itlaki niya. Kasi hindi na kayo mahirapan. Dati, papaliwanag pa kayo si Dario. Kaya ito, every Saturday. Pasin ninyo. Nagbaba pa rin ng Manila. Pero pasin nyo, buho pa ng mabilis. So, now, I think we must be doing something correct. Or at least, but we must not stop. Kasi, end of the day, nalulungkot ako. Itong buwan lang ito, nakasikil pa tayo. 70 na ang patay sa atin. At 260 open version. When you do the math, 260 infected, 70 succumbed from the infection of leptospirosis. So it's killing our people. It's really, wala pang di-discuss niya, ha? Nadi-discuss lang, blood control. Hindi pa nila di-discuss yung health repercussion of this flooding. So, kaya thank you sa inyo. Ako, thank you. On behalf of the people of Manila, at thank you nililinis ninyo ang inyong mga kalsada. Kung napansin nyo ba, nakakot na yung basura? Mukhang okay, no? Pero yun, wala kayong idea ang laki ng problema natin sa landfill. Kasi ninyo, hindi sa ano ha, mahirap talaga magbuhat ng bako, pero kung talaga kayo we used to bring our garbage 10 kilometers away. 10 kilometers away. Pero wala kayong idea. Now we're bringing our garbage 30 kilometers away. Pero hindi pa kayo nakaramdam ng problema. See? Yan ang buti kapag ginagampanan mo ang tungkulin. Parang yung tao ngayon, wala problema. Pero sa totoo na rin ang problema natin. But, salamat sa Diyos, ahead of time, 8 weeks ago, nalaman ko magkakaproblema. Bago naman yung problema, nakagawa na tayo ng infrastruktura and logistical resources to address it so that the people of Manila hindi matagal pa. So far, so good. Pero ang turnaround time natin ngayon, 6 to 7 hours from 1 hour. Hindi yan na ikukwento, hindi yan na ano, kasi pag walang nakikita problema, walang kwento. But we just like to assure you, your city government is really trying to move heaven and earth with these challenges. Yan naman ang mga take nyo ngayong araw dito. Pangapat, sabihin nyo sa mga minamahal kong lolo at lola, matatali ko na yung July, September, magbibigayan tayo ng October. Ano rin yung tanongin natin kayo? Paano yung utang nyo? Yung utang nyo nakaraan, 3 bulig. Malaki yun, ha? Whoever thought of that is stupid. Buti na lang, hindi naniwala yung mga lolo. But anyway, may 3,000 utang ang syudad sa mga matutunan. Pag nakaluwag-luwag, bubumbayin ko. Ibig sabihin, i-assure nyo sila, I will recognize it. But with the new law, I will implement
kung sakto sa oras. Halimbawa naman, nakaluwat, o bawasan ko isang bulig yung ibabaw, plus 1.5, may 2.5. Kung hindi naman, baka next quarter. Kung hindi naman, next year. But I will owe it yung 3 bulig. Pag ano lang tayo, kailangan lang talaga. Kailangan lang ng mga receiver. So, yun ang mga take ninyo ngayong araw na ito. Patuloy ninyo sa kanya-kanyang barangay. And thank you for this. Masyado na mahaba. Mag-aalaw na. Gutom na ako. Rest assured, today, after everything said and done, I said my piece already. I will let the people be judged of my action and your action. But for now, I just wanted to serve. And if Joel, members of the City Council, and with my Vice Mayor, is willing to serve our people, now we're in sync. We will support each other to deliver what is due to our people. Joel and I, Vice Mayor, hindi kayo. Totoo lang, yung mga binati ko I love you, totoong I love you yun, ha? Ang ilamin, ha? Eh, talaga, dami kumahal sa inyo kasi tagal ko ng kasama. Totoo yun. O ba't pangkakalatan ko na, I love you. Kasi marami mo lang ako, hindi mo pa ako nilabas. Asa pa kayo? Ayan. Hindi naman ito all honesty. Nakakadaan ng puso. Now, I hope it's just move towards the direction of better our people. Okay? Again, kung tatayo pa ako ng binon-dominium doon sa'yo, wala pa tayong pera nun. Pala kapag binon-dominium, tatayo ko na doon sa mga taga San Nicolas, sa kabilang bloke naman. Tatayo tayo ng binon-dominium. Nililinis na yun. Talagaan ninyo. Makabalik ka na doon, malay mo. Anyway, mag-iingat kayo. And I hope that God will continue to guide and bless each and every one of you. Yawan Diyos. Makakaraos tayo. Yawan Diyos talaga. I always believe in that. Mahirap. Hindi madali. Masakit sa katawan. Mahapdi sa mata. Araw-araw na lang nagbubuhangin ang mata ko. But, again, we have an obligation to do for our people. I need you to be with me. Together, we can make Manila great again. Next slide. Manila!